Magandang hapon po sa inyong lahat guys. Ngayon, nandito po tayo. Kasi ipinatawag po tayo ng ating mga kaibigan dahil po meron po silang ituturo kung saan pwedeng magtago ang isang tao kapag dumating ang araw sa 2025, ang World War III. Kaya napaka-importanting bagay din po ito sa akin guys. Dahil po gusto kong malaman po ninyo kung ano po ang gagawin sa tuwing mangyari man po ang kaguluhan dito sa ating bansa. Nakakatakot po ito guys dahil po nagbabala na po talaga ang yoki, na ang mundo ay nasa third nuclear age na po guys. Ito po yung nakakatakot, Alam kong kilala po ninyo yung manghuhula na si Bangga, yung pagtawag sa kanya, Bangga. Pero sa atin Banga, Siya po yung tinagurian na manghuhula na walang kapalpakan daw. Kaya sa 2025 guys, hinulaan na po nila na mayroong mangyayaring war, pandaigdigan. Kaya gusto ng ating kaibigan na tuturuan kayong lahat kung paano iwasan na tayo ay malason. Magandang hapon po kaibigan. Siyuto, saan si tatay mo? Ay wala dito? Ipinatawag po siya. Ay sige po, okay, maraming salamat po. Kasi ikaw po yung nandito. Siya man po yung nagkuan sa kuha ba na karong orasa paniun ko niya. Yung oras na to, nagsabi po siya doon sa park na papuntahin po ako para po daw ituro po daw niya kung paano po daw maiwasan ang mga lason ng nuclear at saka kung mangyari din po yung kaguluhan kung saan safety at anong dapat gawin para na mayroon tayong makukuhang pagkain na hindi po napapasukan po ng lason. Kaya naparito po ako kaibigan. Ikaw na lang, alam mo ba? Salamat po, alam po daw niya guys. Ikaw na lang po yung kausapin ko dito ha. Sabihin mo na kay tatay mo ha. Kasi po nagbabala na po talaga yung yoki na lahat po ng nakapanood nito, marami din po nag-chat sa atin na gusto po nilang malaban kung ano po ang gagawin, lalo na po yung mga subscriber natin nakatira po doon sa city. Kaya gusto kong ipaabot sa kanila kung meron pang paraan na meron silang magagawa doon o magawa na taguan doon sa kanila sa tuwing mangyayari po yung kaguluhan. At gusto kong itanong din kung sino, kung ano ang pinakauna na sa salakayin po ng kalaban. Yung city, yung syudad, lungsod, or sa gubat dito sa amin, bundok. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon guys, sa ating kaibigan. Kasi marami pong natakot dahil po maraming mga prediction po na manghula sa 2025 po mangyayari po talaga. Nakita po niyo guys kung gaano ka init po sa Korea, Bigla na lang nag-declare po ng martial law tapos ngayon binawi. Napakagulo na po talaga yung mundo. Ibig sabihin nito guys, ito na. Paghandaan natin kung ano man ipaabot nila ni Siyuto ngayon. Sana po ay kayo na lang po maghusga. Kaibigan, meron po ako itatanong. Kasi po marami pong mga tao na nakapanood sa atin nagtanong, pwede bang itanong po ninyo sa kaibigan po ninyong Duwende, kung asa daw, kung saan po daw uunahin na paputok po sa mga kalaban po natin, kung saan po daw ipaigo ang mga misil. Gusto kong malaman nila kaibigan, saan po, asa man dyan napita, saan po talaga yung
uunahin. Yung, Kaya guys, nakakatakot po talaga yung syudad, no? Alam mo ba kung bakit po inuuna yung city? Ito yung sagot ni kaibigan. Tama po kayo. Dahil po doon po natin makukuha yung lahat po ng pangangailangan po natin. Tulad po ng gas para sa sakyan, at saka pagkain, dilata, noodles, at saka number 1 po yung kagamitan na panggera, di ba? Kaya siyempre ang uunahin. Gusto kong malaman nyo, kaibigan, at saka malaman po nila, ito yung paabot ko sa iyo. Kung mayroon pang paraan na anong gagawin nila, kasi nasa city po kadalasan yung followers natin, subscriber, kung anong gagawin po nila doon sa city, nasabi po nila wala po kaming matataguan dahil po maliit lang po yung lote namin at bahay, nagdikit-dikit daw, usa daw maayo daw buhaton. Ha? Totoo yan, kaibigan? Diyos ko guys, kakilapot po ito. Sabi po ng ating kaibigan, kahit po daw gumawa kayo ng bunker, wala pa rin, no? Basta doon sa city. Swerte na lang po daw guys kung hindi kayo totally na matatamaan po kung ano man pong mga bagay na puputok doon sa city. Ito po kaibigan, ha? Oo, tama po yan. Sabi po ng kaibigan guys, sa totoo lang, ipinapaabot po namin nung pumunta daw po ako dito. Ang pinaka-safety guys, no? Hindi nila unahon, no? Dili nila unahon og bungkag kining bundok na among puy andere tungod kay wala man silay masira na kanang mga kagamitan guys, no? Walang masisira dito. Kaibigan, maraming salamat po. Kasi ano po? Tama kayo. Sabi ni kaibigan, ngayon kung meron po kayong pira, no, na yung taga city ngayon, kung meron pong mga lupa na meron kayong nalalaman na binibinta po ng mura, dapat po punta kayo agad at saka makabili. Dahil po ang sabi ng ating kaibigan, napaka-safety yung bundok. Dahil malayo talaga guys sa anumang kapahamakan. Dahil po walang masisira at hindi yan nila, no, titirahin kung sakali man. Pero ito kaibigan, mayroong nagtanong sa atin, kung nuclear po ang gagamitin nila dito sa atin, sa ating bansa, maapektuhan po ba yung dito sa amin? Ayun guys, ito yung sabi ni kaibigan, itiit, pag nuclear ipasabog sa Pilipinas, ito ang mangyayari. Kaibigan, nako po guys, inulit niya guys, ito po yung mangyari, ha? Walang makakaligtas kung nuclear po yung ipasabog dito, no? Yun po ang sinasabi po natin noon, no? Milyon na tao na mawawala, mamamatay. Milyon din po magkakasakit, mainutil tungod ng lason. Kaya ito po ang ipaabot po namin ngayon, kung ano ang gagawin doon sa lason na pwede pa natin maiwasan dito sa bundok, no? Kaya tatanungin po natin si kaibigan natin Windy para po malaman po ninyo, no? Ito po yung hindi tayo uuwi guys, ha. I-part 2 natin po yung video na to para kasi mahahaba-haba na po talaga, no? Nasa mag 11 minutes na po.